Nakakatuwa nga dahil nga nung hinukay yung mga kamote natin dito, ang dami nga nilang nakuwang laman. Yay! Pumunta na naman nga sila sa bukid para nga mga Marsha itik at naisipan nga din namin na maraming nga palang laman etong kamote, hukayin na nga din nila. Kasama nga ito sa nilaga ni mama nung nakarang araw. At ang sabi nga ni mama, masarap nga daw to kamote Q. Kaya ayun nga mga mare, pinagkukuhan na nga nila dyan. Ako isa to sa paborito nga ni Ran na halo sa kanyang dinengding. Pag kasi nga may kamote, gustong gusto nga ni Ran dahil nga malapot yung sabaw. Kaya lang hindi siya makakahingi ngayon dahil gagawin ko nga tong kamote Q. Kaya mga mare, ganito rin ang kulay ko dahil nga pinaglihi nga ako ni mama sa kamote Q, sabi ni mama noon. Tuwing na pag-uusapan nga ang paglilihi, lagi nababanggit nga ni mama, dati nga daw hindi niya alam na naglilihi na siya sa akin. Tapos gustong gusto niya nga daw ng kamote Q, yung gusto niya yung mainit. Nung sinabi nga daw ng tendera na hindi mainit, hindi nga daw siya bumili. Yun pala ay buntis na pala siya sa akin noon. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito yung kulay ko. O siya mga mare, eto tagsimba muna nga kami. Syempre, kasama na naman nga natin si Gael. Kuya Mark nga, sumama nga mga mare magsimba. Gael nga, maaga nga siya nagising ngayon mga mare, kaya antok na naman nga. Punta pa nga lang kaming simbahan, papikit-pikit na nga yung mga mata niya. Pero eto nga't maaga pala kami nakarating nga mga mare, kaya binibidyon ko etong si Gael na inaantok. Yung lakas nga ng tugtog nga mga maring dahilan kung bakit gulat ng gulat etong batang ito. Si Pastora Carol nga binuhat nga rin si Gael para pumuntahin nga doon sa ninong niya. Buti nga ng mga oras nga na to, tahimik nga siya mga mare. Tingnan nyo nun, palingon-lingon nga lang siya. Siguro iniisip nung saan kaya kami pupunta. Ang maya-maya nga lang, bigla na nga rin mga maring umiyak. Nakakatuwa nga sa kanya mga mare, kahit sobrang ingay nakakatulog nga siya at etot kagigising nga lang nung binuhat ni Ate Telma. Nagkita na naman nga sila magkumpare nga mga mare oh. Nung tapos na nga, ako na nga rin nagdala kay Gael kasi inaantok na naman nga. Pero nung naglalakad nga kami mga mare, ayan, tingnan nyo naman yung mata, bilog na bilog. Sabi nga, manang-mana nga daw sa nanay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy happy birthday birthday to you. Meeting na lang. Eh, wala. Dito na. Yay! Share mo lang. Magtaka nga kayo mga mare, bale kasi hinabol lang nga namin no nakaraan kasi nung 3 buwan siya wala nga din. Kaya hinabol nga namin yung 4 months nga siya mga mare at eto nga't wala rin talagang pahinga, umalis din kami. Sumabay pala kami kila Kuya Mark dahil pupunta sila ng Cavite para sunduin nga sila Kuya Richard. Kaya eto nagpababa na nga rin kami dito sa may Centro Mall. Sinama ko na nga sila mama at Gael kasi wala nga rin kasama nga mga mare. Man nga ang ginawa ko, sinama ko na nga silang dalawa para makapasyal nga din at eto nga si nanay nakilala nga kami. Sobrang tuwang-tuwa nga siya pero grabe na ang mga lola din talaga. Grabe ang sakripisyo. Yung gusto nga nilang hinihili yung mga apo nga nila. At nagpapasalamat nga ako doon para nga kay mama. Sabi ko nga sa inyo kung wala si mama ay naku, hirap na hirap din siguro ako ngayon. Para ngayon pa lang din ni mama tatry nga etong noodles nga natin nandito nga magluluto kaya sabi ko magluto nga siya, tuturuan ko siya. Sabi ko nga mamili siya, abay ako lagi ang pinapipili, hayaan mo na to kahit ano daw. Kaya naman ayan, inaantay ko na nga rin mga mare maluto at hinalo-halo nga ni mama dyan. Alam, may pupunta nga daw pala mga bata dito at mamimigay nga daw ng mga candy kaya binalot na nga nila yung mga candy. Eto nga si Gael, tamang tahimik nga lang dito habang kumakain nga ang mama niya. Syempre yung mamala niya nga mga mare at eto kumuha na nga rin ako ng okoy. Mga mare, kung magawi ka ngayon dito sa Centro Mall, pwede naman kayo kumain dito sa ating okoy kaya naman sa Korean Crave. Ito nga yun mga mare, may mga costume nga sila kaya naman nakakatawa nga din. Sabi ko sakto pala andito nga si Gael at si Agatha, dapat pumila nga rin sila sa mga tindahan o manghingi para maranasan nga nila mga mare yung ganyan kasi kami ng mga bata kami hindi namin naranasan yung ganyan. At ang gaganda nga mga mare ng mga costume nga ng mga bata at eto nga si mama tuwang-tuwa nga dito sa clown. Kaya ayan, kinuha nga si Gael para mag-picture-picture nga sila, shoutout nga kay kuya at eto nga nakilala nga kami nila ate. At eto namang si Gael nagpipicture kung saan nga nakatingin o siya eto nakarating na nga rin sa wakas. Dito naman nga ang kaganapan sa Cavite, nakarating na nga rin sila sa bahay nga ni Kuya Tolitz. Maganda nga rin yung bahay nga nila Kuya Tolitz mga mare dito sa Cavite. Ang sarap pa nga ng ulam nila, munggo at prito. Ito pa talaga nagsipagdayo nga kumain ng mga to. Bale susunduin nga nila sila Kuya Richard para hindi na nga mamasahe at eto nga si Kuya Richard tamang ngiti nga lang din dito. May dala na naman nga silang niyog mga mare. At eto nga si Natay mukhang nakainom naman nga po. Nakatuwa nga tong aso, kamukha nga ni Chulit at balak pa yata ni Tatay hingiin. Talaga naman etong si Tatay may kalukuhan din talagang nalalaman at naglakad na nga lang sila dito mula doon.
doon. Bali, alas 12 nga sila umalis nga dito mga mare. Nakarating nga sila dito sa Bulacan, nasa alas 6 na nga din. Hindi naman nga halatang pagod na pagod nga sila sa biyahe, pero tingnan nyo naman ito si Rachel, tulog na tulog. Pero okay lang naman kasi nga mga mare matulog sila kasi kakaunti nga lang sila kaya solong-solo nga rin nila yung mga upuan. May araw-araw pa nga nang makarating nga sila dito mga mare. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.